Tara na, isang namayan tayo sa isip at sa puso ko. Ikaw sila, ako lahat tayo'y magkakapamilya. Tara na, isang namayan tayo. Sa panibagong episode ng Know Thy Kingdom, tara po at alamin natin ang ilang parte ng ating kasaysayan bilang barangay Namayan. Alam niyo po ba na ang Namayan ang kauna-unahang barangay sa Pilipinas na nagkaroon ng barangay museum? Noon pa lamang ay kinilala na po ang ating barangay sa malago nitong istorya, kasama na ito. Dagdag pa po rito ang ating Namayan Health Center ay isa rin sa mga naging sandigan sa tulong medikal para sa ating mga kabarangay. Pakinggan po natin ang makasaysayang kwentong ito mula kina Mr. Nor Arcangel At Miss Norma Vidar, dito lang sa Know Thy Kingdom. Ako po si Norma Bedar, lehitimong taga rito sa Namayan at nagtrabaho ako sa health center ng 27 years. Marami namang gamot at supply na dumarating sa amin dahil hindi naman kami pinababayaan ng local government, lalo na ni Mayor Benjamin Abalos ng time namin. Maganda ang aming mga samahan sa loob ng health center para kami isang malaking pamilya, para kaming magkakapatid, lalo na ang doktor namin, nagtakbo. Ilang doktor ang pinagdaanan ko, magbuhat pa kay Dr. Castañeda. Sa ang Namayan Health Center, sa pinaka maganda ang pag sa mga pasyente. Kasi nga napakasisipag ng aking mga kasama, mga nurse, mga midwife, mga volunteer, yung mga health workers na kasama ko. Namayan ako. Home sweet home, yan ang bubungad sa iyo pagpasok mo sa tahanan ng isa sa mga tinitingala at importanteng tao sa kasaysayan ng ating barangay. Tara, kilalanin natin siya dito sa Know Thy Kingdom. Kung lumaki ka sa Namayan, tiyak na narinig mo na ang pangalang Nor Arcangel. Pinanganak noong December 8, 1942 sa Mandaluyong City kina Calixto F. Arcangel at Pilar S. Arcangel. Bagamat mailap na sa mga kamera, ay masigla niya pa ding binigyan ng tour ang ganap sa kanyang tahanang malamuseo ang datingan dahil sa napakarami nitong nakadisplay na mga larawan, artifacts at mga souvenirs na nakolekta niya sa loob ng maraming taon. Inisyal siyang tumanggi sa aming panayam, ngunit nagulat na lamang ang ganap team nang ilabas niya ang isang flashlight at sa pamamagitan ng flashlight na ito ay ituturo niya ang isang bagay at nagbigay siya ng maraming kwento. Ito, yung unang litrato nito nandoon. Kaya nung bata-bata pa ako, titingnan kung ganyan, ganyan-ganyan. Kailan ko kaya mararating ito? Narating ko. Doon ako. Sa bawat sulok ng kanyang tahanan na aming madadaanan ay may larawan siyang hintuan. At sa likod ng bawat isang larawan, paniguradong may anekdota siyang ibabahagi. Si Senator Manny Villar. Oh, you see? Si former Senator Mar Oh, Rojas. sino yan? Si Gibo Chudoro po. yan. Nagmistula kaming naglalaro ng quiz bee nang ipakita niya sa amin ang koleksyon niya ng mga larawan kasama ang mga malalaking tao at personalidad na kanyang nakasalamuha at nakatrabaho. Sa ikalawang palapag, ginulat kami ng isang buong dingding ng mga awards, certificates at mga plaque na nagpapatunay ng galing, husay at dedikasyon ni Sir Nor sa kanyang trabaho. Kaya naman noong 2017, pinarangalan siya ng Mandaluyong bilang isa sa mga ulirang Mandalenyo. Sa isang umaga na aming nakasama si Sir Nor Arcangel, nakarinig kami ng napakaraming makukulay na kwento. Maramdaman ang pagmamahal ni Sir Nor sa kultura at turismo ng ating bansa.
Ang mga kagaya niya na may pagmamahal sa ating bansa ay dapat nating pahalagahan at kapulutan ng aral. Ang lahat ng bagay ay kayamanan. Kayamanan na maraming kwento at kasaysayan. Kaya dapat nating pagtibayin ang kanilang legasiya para sa susunod na henerasyon. Kamusta kayo, kabarangay? Nandito pa rin po tayo sa Father's Day special ng ating ganap ng Namayan. Happy Father's Day po sa lahat ng mga ama at lahat ng tumatayong mga ama sa kanilang mga anak at mga alaga. Kayo pong mga nagsisilbing haligi ng bawat tahanan ay kapuri-puri dahil sa inyong mga sakripisyo, pagod at walang sawang pagsuporta para sa inyong mga pamilya. Dumako na po tayo sa ating honor and horror roll kung saan natin bibigyang pagkilala ang mga bagay na kapag mapagmalaki at babanggitin din ang mga bagay na kaya pa nating i-improve sa ating komunidad. Una sa honor, ang horror natin last episode na late na digital clock sa kanto, honor na po ngayon dahil on time na ito. Bumalik po tayo sa analog clock dahil palagi classics are our go-to. Napakaganda nga naman po ito at very aligned sa ating Kingdom of Namayan. Pinaayos po agad ito ni Pop Dondon at siniguro ng ating Barangay General Services Department na waterproof ito para sa inyo mga kabarangay. Pangalawang honor, napanood niyo na po ba sa social media ang nag-trend na video na ito? Ayon sa nagmomotor sa video, ang hirap daw ng 5 km per hour at mas mabuti pang maglakad na lamang. Umani po ito ng bashing comments mula sa netizens, pero sinagot din po ito ng mga taong naniniwala sa ating barangay, kabilang na ang mga ito. Ang sa amin naman po, ang speed limit sa ating barangay ay para sa seguridad ng bawat isa, lalong-lalo na ang mga kabataan. Hindi po racetrack ang ating mga kalsada. Paalala pong maging responsableng motorista po tayo at palaging sundin ang mga batas trapiko. Ingat po lagi mga kabarangay. Sa horror naman po tayo. Sino po sa inyo ang naglalaro at nanonood sa ating mga kabarangay sa Narciso Bernardo Arena? Napansin niyo rin po ba ang mga sockets na nakabukas? Naku, delikado ito lalo na sa mga bata. Abangan po nating maayos ito para mai-report nating honor next time. Dagdag pa rito, sino rin po sa inyo ang nagiiwan ng kalat sa benches ng ating basketball court? Paalala pong may mga tapunan po around the area para sa inyong mga basura. Sundin po natin ang mga panuntunan sa paggamit ng ating mga pasilidad sa barangay. Let's keep our public spaces clean mga kabarangay. Yan lamang po muna. Kita-kits tayo sa susunod na episode ng Honor and Horror Roll. Sa ganap na alas 3 ng hapon, sinara na po ang botohan at kasalukuyan na nga pong binibilang ang mga botong nakalap ngayong araw. Sa ilang sandali lamang, malalaman na po natin ang mga bagong set ng Senior Citizens Board of Trustees ng Namayan. Nagpunta ako dito para magpa-register muna dahil senior na ako. Hinanap ang pangalan ko sa reception. Nung makita yung pangalan ko, pinapasok na ako sa loob para bumoto. Very peaceful kasi senior to eh. Alam mo naman ng mga senior, puro mga cool yan. Ayaw nila ng gulo, ayaw nila ng ano. So, okay na siya. Okay naman ang election. At the same time, nung binigyan na nila ako ng kopya para kung saan ko re-register yung mga dapat ko iboto. So, good luck na lang sa mga mananalo. Wala namang problema. Basta kung sino man ang manalo, laging andyan ang Barangay Namayan, andyan si Cap Dondor at saka ang mga council para asistihan lahat ng senior natin. Sa mga susunod na araw, sila po ay matatalaga kung sino ba ang magiging pangulo, bise at iba pa. Ito ay formalize po sa Office of the Senior Citizens Affairs sa ating mga syudad. Welcome po ulit mga kabarangay dito sa Business Feature kung saan ipapakilala po namin sa inyo ang iba't ibang mga negosyo at negosyante dito sa ating barangay. For this week's episode, papakilala po namin sa inyo ang dalawang masisipag at
at kilalang manicurista dito sa Barangay Namayan. Hi, hello. I'm Lucy Montilla Lugod. Nakatira sa Alto, si Castañeda, Namayan, Mandaluyong City. Ako ay nag-start mag-manicure since 1975. Dalaga pa po ako noon. Then, hanggang sa nag-asawa na po ako, ayun, nag-manicure pa rin po ako. Natuto po ako mag-manicure sa Davao City. Even though na marunong naman po ako mag-manicure, pero kumuha po rin po ako ng experience at saka ng diploma para po mas maganda po. Naisipan ko po mag-manicure business kasi po madali po ang pera dito. Kahit isa lang po, dati po magkano lang po ang manicure, 5 peso, 10 peso, hanggang sa nag-increase po on that time na nagmamanicure ako. Pambili lang po ng personal things sa katawan. Ganun yun po ang naisip ko. At ito po rin ay nakapagpaaral din po sa aking anak. Pag-graduate po siya dito sa pag-manicure po. Minamanicure ng pivot ay almost kamay kasi mas madali. Wala kang basta linisan mo lang siya. Hindi ka matatakot na dahil wala siyang ingrown. Hindi parehas po ng paa. Ang paa po kasi pag may ingrown po at hindi po ninyo naayos ang pag-manicure, may naiiwanan, namamaga po ang paa nila. Po, kaya mas gusto ko po ang kamay. Ang may papayo ko po sa manicurista ay pag tinawagan po kayo ng inyong customer, alerto po kayo, maghihanda kayo para po pagpunta po niya, anything na may ginagawa kayo, at kailangan niyo po kayo, kailangan pong puntahan po niyo ang customer kasi customer po is always right po. Yan. Ako si Jenny Lynn J. Aser. Tawagin niyo na lang po ako Jeng, anak ni Kagawan Boy Aser at ni Aling Inday. Nag-start ako ng business ko nung umuwi ako nung galing pandemic. Tapos natapos akong manganak. So, nag-isip ako ng paraan kung paano magkakaroon ako ng karagdagang kita. So, naisip kong ipagpatuloy yung na pag-aralan, na trabaho ko sa ibang bansa. Actually, isa sa mga skills ko yung paglilinis ng mga kuko, paglilinis ng paa. Kaya, siguro nahiligan ko na. So, pinagpatuloy ko na lang yung natrabaho ko sa Saudi. Kaya, diretso ko na lang dito. Pero home service naman siya kasi may baby back din. Kaya hindi ko siya maipagpatuloy talaga. Parang karagdagang kita ko lang. Ang paborito ko ay yung foot spa. Kasi doon ko yung napapangiti yung mga tao kasi nga pag nililinis ko yun, doon yung kiliti ng mga tao yung sa paa nila. Pero mas gusto ko talaga yung paglilinis ng kuko. Kasi nata-challenge akong kunin yung mga ingrown nila. Yun. Mapapayo ko lang, basta yung kinahihiligan nyo, ipagpatuloy nyo lang. Tsaka dapat yung malinis, yung mga gamit nyo. Tsaka dapat masaya kayo kung ano yung ginagawa nyo. Kasi mas mararami yung customer nyo pag maganda yung servisyo nyo. Namayan ko, namayan ako. Namayan ko, namayan ako. Who are the people in your neighborhood? The people that you meet each day. Magandang araw po sa lahat. Ako nga po pala si Rowena C. Corporal. Ako po ay nagtuturo sa daycare for almost 14 years, from 2010 until now.
Ako po ay nag-start magturo sa Namayan Daycare Center noong ako po ay may anak na 3 years old. Ang goal ko lang that time is bantayan lang yung anak ko sa loob ng daycare. Nag-volunteer ako for 1 year as a daycare aide. And then, good thing naman at nangailangan sila ng daycare teacher. So, nagpapasalamat ako dahil dito ako sa hometown ko napunta. Dito ako pinanganak, dito na rin ako tumatanda. Almost lahat naman, kasi wala naman akong bad thing memories dito sa Namayan simula na nagturo ako. Yung mga qualities bilang ina na nia-apply ko sa pagtuturo is siguro yung pagkakaroon ng mahabang pasensya. Kasi kung love mo kasi yung mga bata, hindi mo iisipin yung hirap ng trabaho. So kung may pagmamahal ka sa mga tinuturuan mo, katulad ng isang ina, kung mahal mo ang iyong anak, magagawa mo ng mas maayos at mas kaaya-aya ang trabaho mo bilang isang teacher. Siguro yung pagbabago, marami na eh. Simula nung nag-usbungan ng iba't ibang klase ng technology. Kung dati, blackboard and chalk, ngayon andyan ang social media, may mga gadget tayo na nagagamit. Okay, sa mga gustong maging guro someday, o maging teacher someday, ang message ko lang sa inyo is, abutin niyo yung pangarap niyo. Kasi sabi nga nila, di ba, kung masaya ka sa ginagawa mo at sa gagawin mo, walang makakahadlang kasi gusto mo yun eh, gusto mo yung ginagawa mo. Isipin na lang natin na gagawin natin to hindi para sa sarili natin, gagawin natin to para sa mga batang gusto nating maturuan at gustong matuto. Namayan ko, namayan ako.